Lalo tayo po'y follower or believer ng Panginoon, napakahalaga po ng ating pananampalataya. Dito po dapat nag-grow tayo na nawawala ang bawat doubt meron tayo sa Panginoon. Amen? Sige po, bago tayo mag-declare ng ating culture and even ng ating tool verse, ay yung mga first time po ay binabati ko po. Kung may first time po dito, God bless you, welcome po. At lagi po kayong welcome sa ating pamilya here in J1 Mandaluyong. Sige po, let us declare ang ating tool verse. In Luke 4:18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recover of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus. He is the one and truly anointed one. Pwede ba nating palakpakan ng sabay-sabay ang ating Panginoon? The best clap of praise. Come on, church. Hallelujah. Then ang ating J1 culture po, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. Sabay-sabay po nating panghawakan. Ako yun. Harapin mo yung katabi mo, sabihan mo siya, ako yun. Magsabihan kayo sa isa't isa, ako yun. Alam niyo po, sa kultura pa lang na meron tayo, ito po isang malaking lesson na makakatulong sa ating lahat. Kaya kapag po may dumadating sa pagsubok, lagi yan ang itinuturo ko. Oh, nagtampo ka ba? Eh, nalimutan mo siguro yung number, natin, yung culture nating number 7. When number 7, I appreciate everyone and everything. Kaya katabi mo, i-appreciate mo naman. Uy, kung lalaki yan, may something na bago sa'yo. Ang pogi mo ngayon. Kung babae yan, batiin mo naman, ang ganda mo naman ngayon. Parang ayaw maniwala, eh, ano? Hallelujah. Sige po, tayo po'y mag-start na. At knowing this is the first Sunday of June, naniniwala po ako, tayo even if nasa half year na tayo ng 2026, kung inaakala mong may delay sa buhay mo, paparatingin niya ng Lord. Amen? Darating yan on time. Amen? Sige po, ang pag-uusapan po natin ngayong buwan ng June is all about joy and gladness. Sa Tagalog, paano ba natin tatagaluguin ang joy? Ang joy ay masaya. Ang gladness ay nagagalak. Tama ba? Kasi nahihirapan din ako mag-translate sa sarili na nating language. Anyways, ito po ang title ng ating pag-aaral ngayong umaga. Rejoicing with inner joy. Sabihan mo yung katabi, may inner joy ka. Gisingin mo lang. Sige po, sandali tayo mag-pray. Sandali po tayo yung bukod, pumikit. Abba Father, salamat muli ngayong umagang ito for allowing us na marinig muli ang mensahe mo, ang message mo sa aming buhay. Allow us na maranasan muli ang understanding na nagmumula sa iyo. Ipagkaloob ito, Panginoon, ang diwa ng pusong handang matuto. Anoint my lips and even the ears of the hearer, O God, ay patuloy mong pagpalain. This we ask and pray. In Jesus' name, amen and amen. Sa panahong ito po, napapansin ko lang at nais kong pansinin din nating lahat na ang inner joy ay lumalabo. Nawawala na sa buhay ng isang Kristiyano.
Maaaring meron, pero kokonting-kokonti na lang. Malabo na. Hindi na nag-grow. Hindi na ma-identify kung saan siya masaya. Yeah? Kaya yun ang pag-aaralan natin. Para mas sigit nating maunawaan ang joy and gladness, tingnan muna natin, ano ba yung inner joy? Na ito yung ibinigay ng Panginoong Hesus during His time sa kanyang earthly ministry na tinuruan tayong ma-develop ang inner joy. Amen? Sino po makapagsasabing meron na siyang inner joy? Mamaya, malalaman mo kung tunay ang inner joy or baka mababaw lamang na joy. Tingnan natin, next slide na. I-define muna natin ano ba yung joy, enjoy, and rejoice. Para mas madali nating ma-identify ano bang level ng kasiyahan meron sa akin. Ang joy is as simple as a deep internal state of being or emotion. Sabi, ang kababahihan, majority or lahat was designed to be emotionally driven person. Kaya nga po mataas ang level ng feelings ng mga babae. Amen? Pansinin ninyo, karamihan at majority ng mga babae, hindi ko na kayo patatasin ng kamay, mahilig sa K-pop or sa mga Korean novela. Di ba? Oh, di ba? Sino nanonood sa inyo mga Korean novela? Talaga nung, grabe naman. Nag-i-emote. Panay ang reaksyon. Bakit? Kasi yun sila. They were designed to become emotionally affected and emotionally intelligent din. Kaya mga babae, meron tayong kasama sa buhay. May emotional intelligence yan. Check mo nga ang katabi mong babae. Ikaw pala yon. Matalino pala ang iyong puso. Diba? Doon natin makikita. Under AI overview, ang joy is a deep internal state of being. Pag-enjoy naman, used to describe the experience of participating in or appreciating something. Ito yung mga event or activity sa buhay natin or kaganapan na nangyayari sa atin. Na madalas doon natin na-identify kadalasan kung sino tayo. Ang sabi doon, you enjoy an activity or experience. Nowadays, napapansin ko po, bumababaw na talaga ang inner joy ng marami. Bakit? Dinefine mo ang sarili mo, in-identify mo ang sarili mo sa present experience. Nagkapera ka, nagkatrabaho ka, you're enjoying the fruit of your labor, and you label yourself, masaya ako dahil may pera ko, may iPhone 17 ako, at ngayon meron akong sasakyan, at ngayon may bahay ako, at ngayon maganda ang aking buhay. You label yourself na nag-i-enjoy ka sa mga nararanasan mo, success and achievement in life. Nakikita na po natin ang pagkakaiba. Ibig sabihin, kapag nawala ang mga material na bagay na yan, it will affect you as a person. Di ba? Maraming ganun eh. Kaya nga po pumapasok yung depression and anxiety nowadays. Pag wala ng pera, tingnan mo ang katabi mo. Sabihan mo siya, hindi ikaw yon. Di ba? Pag wala ng pera, wala ng trabaho, na wala na ang lahat, nasasabi sa sarili, wala ng value ang buhay ko. Di ba? We label ourselves sa identity hindi naman talaga dapat ganun. And then, the word rejoice. Ito ang magandang klase rin ng joy. Pag nag-join po yung joy at rejoice, ang ganda po niyan. Ang sabi dyan ng AIA overview, basic empathy is the fundamental ability to understand, feel, and share the emotional experience of another person. It involves putting yourself in someone else's position to
see things from their perspective, and feel what they are feeling. Ito yung sinasabi ng marami, feelingera. Yung masayang iyong kaibigan, kahit wala kang material blessing, ng tulad sa kaibigan mo, feeling mo parang ikaw rin yung may-ari kasi kaibigan mo siya. Hello, di ba? Kasi nakikisaya ka sa kanya. Yung kagalakang meron ka, that you rejoice in your life dahil sa kanya. Di ba? Kaya yung mga magkakaibigan, kahit wala yung kaibigan niya na close sa kanya, masaya rin siya. Kahit wala siya nung bagay na meron yung kanyang kaibigan. Bakit? Iisa ang damdamin nila. Nakiki-empathy. Ibig sabihin, ang kasiyahan niya, kasiyahan mo na rin. Amen. Pili kayo. Ano ang gusto ninyo? Pwedeng take all? Pwede. Pwedeng take all, di ba? Pwedeng take all. Kasi we can also enjoy material blessings, financial blessings. Hindi naman yan ipinagdamot ng Lord. Kaya gusto ko munang maging malinaw sa atin ang identity ng joy, enjoy, and rejoice bago tayo mag-proceed sa inner joy. Dahil ang inner joy is something na hindi kayang tapatan ng financial blessing or ng material na bagay. Kailangan ma-define mo muna yung joy at yung rejoice sa buhay mo. Ang tanong, saan ka nagre-rejoice? Hello? Hi! Diba, saan ka nagre-rejoice ngayon? Baka nagre-rejoice ka sa material na bagay. Eh di, personal yon. Hindi yun identity ng rejoice. Ang rejoice ay galing sa kasiyahan ng iyong kapwa. Kaya kapag sinabi mo nagre-rejoice ka, pero sa sarili mo, hindi yon ang identity labeled by AI and even the Bible. Kapag rejoice, ay patungkol sa ating kapwang kasiyahan. Na tayo ay nakikisaya. Amen. Malinaw na. Magpuproceed na po tayo sa next slide. Hindi ko yata magagamit ang aking Dito na lang tayo mag-focus. Ayan. Sabay-sabay nating basahin. Social media has the power to amplify comparison and allow the viewers to believe that everyone can live under someone's identity. Sino ditong nakapagsabi ng maraming beses na hindi niya na mabilang, sana all. Hello? Di ba? Ang social media has that kind of power na ina-amplify ang buhay ng iba at ikaw naman ginugusto mo ang buhay ng iba. And hiddenly, hindi mo napapansin na di-develop ang capital I. Ano na di-develop? Alam nyo pala, adi pag nagsana all, nagsisimula na pala sa buhay mo ang naiinggit ka. Hala, sabi mo yung katabi mo, hala ka. Nagsana all ka ba? Di ba? Dito pa lang makikita natin nasa ng inner joy. Kung ang identity at label about the happiness of others ay doon mo na dinidefine ang sarili mo. Kino-compare mo ang sarili mo sa kanila. Parang sinasabi mong kambal kami. Hindi naman pwede, no? At hindi rin papayag kung sinabihan mong kakambal mo siya. Yeah, malinaw. Kaya, doon pa lang, mapapansin natin, the enemy has already taken your heart. Yeah? Nakuha na ng kaaway ang puso mo. Kaya, namamanipulate kung saan ka magiging masaya. Kaya, ang social media laging may daya. Sa cellphone pa lang, niloloko natin ang ating mga sarili. May filter. Diba? Sino gumagamit ng filter? Diba? Maputi ka na nga. Pag nag-filter ka pa, super puti ka na. Napapaganda rin yung ilong. Diba? Diba? Nakaka-connect tayo lahat. Kasi, there is a shadow behind sa social media that will somehow
affect who you truly are. Aapektuhan nito yung mismong ikaw na nais ng Lord. Kaya yung inner joy, inilalayo sa iyo ng social media. At ikinukunek ka naman sa kagalakan o kasiyahan ng iba. Ayun, nakikita mo naman doon, hindi mo kakilala. Diba? Nainggit ka na. Mamaya, ano ka na rin, sumasayaw-sayaw ka na rin. Naghahanap ka na rin ng follower at liker. Halos araw-araw, minuto. Ay, dami na ng aking ano. Tapos mamaya, nabawasan. Sino kayang umalis? Di ba? Binibilang natin ang followers natin. Pero nakakaligtaan natin ang definition ng identity natin. Dapat follower ka ni Christ. Amen? Exciting ba ang ating topic? Ayan. Kaya doon po kailangan ma-identify natin saan ba tayo tunay na nagiging masaya. Kaya malinaw na kailangan na nating ma-check ngayon, kanino bang identity ang tinutulad ko? At kaninong identity, kino-compare ko ang sarili ko. Ayan. Kaya sabihan mo yung katabi, huwag kang mahinggit. Meron kang sayo. Amen. Sino po naniniwala doon? Meron tayo na para sa isa't isa sa atin na ibibigay ng Lord. Amen. Next slide na. Yan. Sabay-sabay muli nating basahin. Stop comparing yourself to others and start pairing yourself to God. Alam nyo po, merong feature ang cellphone. Di ba may Bluetooth? Then, meron diyang nakalagay pair. Then, merong particular na code na kapag na-type mo, magkukonect na kayo sa isa't isa. Parang ganun din sa tunay nating buhay sa Panginoon. Kailangan mong i-type yung passcode para makakonect ka kay Lord at maging pair na kayo. Ay ngayon, ipinipair mo ang sarili mo sa iba. Bagay kami. Hala! Bumagay na nga sa isipan niya. Paano doon sa iba na tinutukoy mong bagay kami? Nasabi mo na ba? Dapat sinasabihan din, ay bagay tayo. Ha? Di ko alam. Ngayon mo lang nalaman. Dapat alam mo na. Di ba? Malinaw na. Then, bibigyan ko rin din ito ng diin ha. Sa isang typical na relationship, para maging clear sa mga lovers and couples. Okay? Baka nagdadalawang isip na kayo, ha? Merong pairing system na nangyari. Amen? Sa mga couple, God is within the marriage. Kaya nga triangle. You, your partner, at si God. At sa mga ini-relationship naman, saksi ko, sino? Yung kaibigan ko. Yung best friend ko, saksi ko. Diba? Laging may witness para magkaroon ng pairing. At ganoon din sa ating buhay sa Panginoon. Ang witness natin ng pairing ay ang ating mga sariling willingness to accept Jesus as our personal Savior. Amen? Kaya kapag connected ka kay God, wala ka nang hahanapin pang comparison sa buhay mo. Amen? Nagiging malinaw po ba? Kailangang ma-pair mo muna ang sarili mo sa Panginoon bago ka magbilang ng nababagay at suitable one na parating na. Yun naman, parating na. Sinong naniniwala ngayong taong ito, darating na? Meron po dyan, magpo-propose na lang, hinihintay na lang ang timing. Ako, karami ng kata-timing. Baka mawala na sa timing. Diba? Kaya mahalaga yung pairing kaysa comparison. Kaysa comparing. Diba? Malinaw na po ba? Maging paired tayo kay Lord. Next slide na. Yan. In Philippians chapter 4, verse 4, Jesus instructed His followers not to be overcome by fear
Believers are called to rejoice because our hope is anchored. Kanino? In God's promises. Gaano ba karami ang pangako ng Diyos? Nag-check na po ba tayo? Hindi po ng technology ngayon. Nag-check po ako kay AI. Hindi po ako mahilig kay ChatGPT. Kasi ayaw ko ma-overwhelm masyado. Bakit maging dependent na ako dito? Ang kinukuha ko lang talagang idea is the general knowledge, not the content na buo. The general knowledge lang. Sa Old Testament, ang pangako ng Diyos ay 7,000 plus. Sa New Testament is 1,000 plus. In total, there are 8,810. Kung tama ang aking mind, sa aking naalala. 8,810 promises. Sabi ng Lord, ma-anchored ka lang, maangkla ka lang sa pangako ng Diyos, there will be no fear in life. Diba? Ngayon, kung connected ka kay God, wala kang takot. Kahit wala kang pera. Marami nga dito, walang masyadong pera, pero hindi halata. Ayan, katabi mo, siya yun. Hindi halatang walang pera. Mukhang mapera. Amen? Di ba? Kung anchored tayo sa pangako ng Diyos, hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalinlangan. Then, anong nadidevelop? Kung anchored ka sa pangako ng Diyos, there is a movement and progress of inner joy. Bakit? Naniniwala ka na sa pangako na dating na broken ka, pinangakuan ka, pero binigo ka. Umami na kayo. Umami na tayo. Diba? Nakaranas tayo mabroken. Ayaw na nga nating maniwala. Pero kay Lord, kapag nakaangkla ang ating kalooban sa pangako ng Diyos, walang kabiguan. Kaya, merong forever kay Lord. O sino naghahanap ng forever dyan? Si Lord kaya. Amen. Sabihin mo yung katabi, si Lord kaya. Amen. Naniniwala na po ba tayo na napakalaga ng inner joy? Dapat hindi tayo dependent sa mga material lamang na bagay. Then next, number 1 point po natin. Learn to grow with God's identity and not with someone's identity. For us to rejoice with inner joy, kailangan ma-identify mo muna ang identity ni Christ sa buhay mo. Na tinanggap natin bilang tagapagligtas. Kasi kung hindi mo makikilala ang ating Diyos, you will live in identity, hindi ikaw ang tunay na ikaw. You are living under someone's identity. Di ba? Napapansin na po natin, somehow meron tayong ganun. Paglaki ko, gagayanin ko si Lolo. Panahon pa namin yun joke na yun. Si Lolo. Sa panahon ngayon, hindi na ganito yung mga, mga joke, no? Anyway, hindi ko na nga lang itutuloy. Maboboard lang kayo. Balikan natin. Ang sabi dyan, learn to grow. Ibig sabihin, the moment nakarinig ka ng salita ng Diyos, it is the time, dapat, na simulan mo ng pagandahin sa buhay mo ang napakinggan mong salita. Ibig sabihin, i-connect mo na. I-prepare mo na ang salita ng Diyos na narinig mo, and you will allow it in your life. Lord, kumilos ang salitang ito, ang pangako mo ito sa aking buhay, kumilos ito. Yeah? Kapag ito'y nangyari na, the more kang nai-love sa Panginoon, the more yung identity ng Diyos ay nagiging malinaw sa atin. Amen? Kaya nga po yung ating mga katabi, kapag nararanasan natin yung changes, close natin, malapit sa atin, pamilya natin, tayo mismo, nagiging curious na alamin, ano bang kinain mo? Bakit ka nagbago? Yeah? Nakilala pala ang Panginoon. Amen. Next slide na. Connect ko na nga dito sa aking presentation.
Sana tayo. Yan. Ang sabi dito, most of the time, we lost our inner joy not because we are afraid to lose our earthly possessions, but because we are not truly convinced that God's perspective is the best to become contented. Hindi naman tunay na takot kang mabusan ng kayamanan or mawala ng kayamanan. Hindi ka lang totally convinced talaga na the best ang perspective ng Panginoon. Di ba, hinahanap natin ang identity natin, karamihan sa material na bagay, sa success, sa achievement, sa pera, kung anumang possession meron tayo, nililabel natin ang ating mga sarili. Nakakalimutan natin ang paalala ng Lord. Kung talagang hindi mahalaga ang mga bagay na ito, dapat na-convince na tayo sa perspective ng Panginoon. At ano yung perspective ng Panginoon? Next slide natin, it's a story in Book of Mark, chapter 10, verse 17 to 20. Babasahin ko po ito ng mabilis ha. Please, huwag niyo akong tutulugan ha. Ihimayin natin ito. In verse 17 of Book of Mark, chapter 10, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud. Honor your father and mother. Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Kung titingnan po natin ang ideyang ito, ang identity ng bata, siya ay believer na, follower na siya, parang tayo lang. Nagagawa talaga ang 10 Commandments. Perfect lagi. Yung Commandment 1 hanggang 10, walang sablay, laging perfect. Pero pansinin po natin, sa sunod na verse, in verse 21, Jesus looked at him and loved him. One thing you lack. Ano sabi? One thing you lack. May kulang na isa. Ano yung kulang? Go, sell everything you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ibig sabihin, kung nakukompleto mo ang 10 Commandments, meron pa palang kulang sa ating buhay na hindi natin nagagawa. Yung possession natin, yung na-achieve natin, yung na-acquire natin, whatever form of success or naipon mo, may commandment pala ang Lord, go, sell everything you have. Bakit sinabi ni Jesus ito sa lalaking mayamang ito? Kasi gusto niyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi ng Lord, ang kulang, na iisa na lang. Dahil ano nangyari? In verse 22, at this, the man's face fell, nalungkot. He went away sad because he had great wealth. Ibig sabihin, itong mayamang lalaking ito, ubod ng yaman. Yung katabi mo, parang siya yun. Ubod ng yaman. Amen? Nalungkot nung natouch yung kanyang pinaghirapan. Nung sinabi ni Jesus, na ito na lang anak ang kulang. Perfect ka na, ito na lang ang kulang, iisa na lang. Ilan ba ang bahay mo? Kunwari, ilan ang bahay mo? 10 po. Ay, hani mo ba 10 bahay? Ilan anak mo? 2. Hala? Hanin mo yung 8. Diba? Ang point po dito ng Lord, merong testing. May sabi testing. Kasi, hinihit na ng Lord, ini-aim na ng Lord ang inner joy mo. Kapag tinatas niya ang lahat ng iyong pinaghirapan. Kapag ginagalaw na ng Diyos ang iyong pinaghirapan, nais ng Lord, hipuin ka para may align ang inner joy. May balik ang dating nasa iyo na nawala. Bakit nawala? Naging focus ka sa mga material blessings. Amen? Kaya binabalik ni Jesus ang lalaking ito.
In verse 23, Jesus looked around and said to his disciple, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God." Tuloy po natin. Verse 24, the disciples were amazed at his words, but Jesus said again, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." The disciples were even more amazed and said to each other, "Who then can be saved?" Naisip po ng mga disciple na kung yung lalaking iyon, hindi na nagawang sumunod sa Panginoon dahil ang kanyang identity was not only attached, but totally his identity is his wealth. Yun ang identity niya eh. Nasa kayamanan, nandun ang kanyang puso. Kaya, hindi niya mararanasan ng inner joy. Pero sinabi ng Lord, how hard it is. Pero hindi sinabi ni Jesus, it is impossible. Di ba? Kaya, lahat tayo papunta doon. Amen. Sino po naniniwala dito kung ikaw ay yayaman? At kung ikaw ay mayaman, payayamanin ka pa ni Lord. Amen. Sa mga hindi naman mayaman, may message nila Lord, mamaya. Simulan muna natin sa mga mayayaman. Sa mga payaman pa lang, yung mga payaman pa lang, taas ang kamay. Payaman pa lang. Parang ayaw niyong yumaman. Yeah. Ayun. Doon naman tayo mag-focus. In verse 27, Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Bakit kaya sinabi ng Lord in verse 27, sa mayaman, mahirap makapasok sa karya ng Diyos, mahirap pero hindi imposible. Pinanggit sa verse 27, sa tao imposible pero sa akin ay posible. Sinong gagawa ng imposibleng bagay sa mayaman? Nagagawin posible, di ba? Si God. Malinaw. Kaya kung may issue ka about the submission of your possession, then ask the Lord to make that impossible in your life to become possible. Lord, sana magawa ko na yung ipinagagawa mo sa akin. Amen? Lahat naman tayo gustong yumaman. O sabihin natin natatakot tayong yumaman. Baka lalo pang yumabang. Diba? Pero the message of the Lord in this passage is very much clear. Mahirap sa mayaman, pero hindi imposible. Ibig sabihin, kaya ng Lord baguhin ang ating standing, ang ating paniniwala. Pero we need to pass the test na meron talagang hinihingi ang Lord na pagsuko ng mga na-achieve natin in life. Kami po ni Pastor Otes, for the glory of God, we have series of testimonies about sharing financial blessings and even material blessings. Sa simula, mahirap. Pero the moment na i-render mo yung bagay na kinausap ka ng Diyos, na sinabi ng Lord malinaw sa iyo, "Anak, bitawan mo na ang bagay na ito." For a long time, na-stress ka lamang dyan. For a long time, tumanda ka na dyan. At lalo ka nang tumatanda dyan for holding it back. Lagi mo na lang iniingatan. Kinakausap ka na ng Lord, "Anak, let go." At meron na ring direksyon kung paano mo ito ile-let go. Pero nahihirapan ka, bakit kaya? Dahil attached ka pa rin sa iyong pinaghirapan. Yeah? Pero the moment you decide na, "Lord, talagang gagawin ko na. Ito na yung panahon, kaya ko na. Ito na." Huwag mo nang i-withhold kapag andyan na ang conviction. Kung tutusin, there are series of conviction na tayo pinapaalalahanan ng Lord. "Anak, gusto ko ma-enjoy mo inner joy." Hindi mo ma-enjoy while holding those possessions in life. Dahil ang inner joy, kahit wala kang pera, masaya ka. Katulad ng katabi mo, i-check mo nga kung masaya siya. Amen. Diba?
Kaya, ang lahat ng imposible sa tao nagiging posible. Dahil marami ng mayaman sa JA1, for the glory of God, ginagamit ng Lord mightily. Kanino yan? Ulitin ko muli. Kanino yan? Atin yan. Alam niyo po ba, the conversion and the transition to become one ng pinrasis ng Lord na mahirap at naging posible, hindi mo na mabibitawan yun. Bakit? Na-enjoy mo na ang presence ng Lord. Hindi ka na masayang maging mayaman lang. Gusto mo nang magamit ang kayamanan mo sa kabutihan ng kasiyahan nino ng iba. Alam niyo po ba na nagdaang Vacation Bible sa seminar natin, DBBS, may mga nag-pledge para lang sa materials. Ibig sabihin, may mga taong hinihipo ang Lord. Kaya sabihin mo yung katabi, ikaw ang sunod. Di ba? Ang sarap nung tayo nakakadaloy sa kalooban ng Diyos. Bakit? Nais ng Lord i-train tayo na ma-separate ang earthly possession sa inner joy na dapat siya lang at ang Diyos lang at wala nang iba. Salita lang talaga niya. Kalooban lang talaga niya. Kasi when you are always attached sa iyong mga success at material things, nagiging imposible ang lahat. Kaya ang decision ay nasa ating pagsuko. Amen? Kaya ito po ang tunay na dapat na makita natin sa ating buhay. Enjoying God's blessings while serving others will always create a harmony with our Creator. Tandaan po natin, anumang yaman meron tayo, kung selfish ka, hindi yan madadala, sabi ng Panginoon, sa langit. Paano ba na masasabi nating selfish tayo? Ang blessings nag-generate lang sa mga ginugusto't mahal mo. Ay, sino ba ginugusto't mahal mo? Pamilya mo. Yung malapit sa'yo. Yung wala kang na-build na relationship. Hindi ka magbibigay ng anything. Magbibigay man, walang love. Diba? Sabi, we can give without love. But we cannot love without giving. Diba? Very clear. Na kapag nagmahal ka, magbibigay ka. Pero kung meron kang ibibigay, kaya mong ibigay ng walang pag-ibig. Nakikita natin yung pagkakaiba. Ang nais ng Lord pa, nagbibigay tayo, may kasamang pag-ibig. Pero ang sabi ng Lord, anong reward ang matatanggap ng sino man na ang kanyang binibigyan lamang ay yung mabuti? Ay paano yung masama? Paano yung hindi deserving? Most of this generation, laging hinahanap yung word, deserving ba siya? Hala, kung ganun ang buhay, ano ang pag-ibig? If we will define and label love sa mga deserving lang. Di ba? Kaya doon palang dahil ng Lord, magkaroon tayo ng harmony. Saan? By letting go material things. Amen? Sinong nais maging faithful? Amen? Kanino yon? Yung pagiging faithful. Kanino yon? Hala, tayo yon. Kapag ang faithfulness ng Lord nag-overflow sa iyong buhay, makakahawa ka. Kaya nga ang pamilya mo nahahawa sa pagiging faithful mo. Kaya nga isang pamilya o isang magulang na naging faithful sa Lord, nagiging faithful din ang mga anak. Bakit? Nakikita ang buhay na halimbawa. Amen? In Book of Timothy, 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 8. Bibilisan ko na po. Malapit na tayo matapos. Command those who are rich in this present world not to become arrogant or put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put, saan daw? But to put, sana naligaw ko dito sa aking ano? Dito na nga ako babalik. Their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Kadalasan, we label ourselves na masaya na tayo having those material things and success. Yun na yung identity natin. Pero yung satisfaction, yung enjoyment na hindi mo nakita ng Diyos
magmumula yun sa Diyos. Yun ang offer ng Lord na inner joy. Kaya kung wala kang trabaho, walang nalugi sa negosyo, dumating yung point na talagang naubusan ka, nakangiti ka pa rin, nakakapag-church ka pa rin, nakakapag-encourage ka pa rin. Why? You have that inner joy. When the inner joy operates in your heart, there is an inner peace. Amen? Kaya walang talo kapag may inner joy. Maubos man ng yaman, hindi ka malungkot. Kaya malinaw, ang sabi dito, command those who are rich. Makikisabi sa iyong katabi, uy, ikaw yun. Command those who are rich. Alam niyo po, lahat tayo mayaman, magkakaiba lang tayo ng level. Tama ba? Lahat tayo mayaman, magkakaiba lang ng level at ng possession. Pero ito para sa ating lahat. Kaya kapag yumayaman ka na sa earthly possession, make sure yumayaman din ang good works mo. Kasi ito, mababanggit dito. Then ang sabi dito in verse 18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Kaya makikisabi sa iyong katabi, mag-share ka naman. Yung may authority, yung mag-share ka naman. Di ba? Kalooban ng Diyos. Kaya nga po, alam niyo, I'm praying. Noong isang araw, naghahanap po kami ng place. May nakita po sa area ng top, likod po ng PWU. 160 square meter. Magandang start para sa ating J1 Metro Manila. Area po yun ng top. Ang renta is 100,000. 6 digit. Lord! Ikaw may-ari ng lahat. Pero sino ang gagamitin? Kung may command ang Lord, ito gusto kong bigyan din sa ating lahat. Kung may command ang Lord, turuan nyo mga mayayaman. Nasaan ba ang yaman nila? Ang daming nangangailangan at ligaw na kaluluwa. Buhay at patay. Di ba? Na walang relasyon kay God, hindi natin mag-gather sa lugar kasi wala pa tayong lugar. I'm praying for a place we have a leader na ready nang mag-go and to be sent. But sinong kaysa ko rito? Sino ang gagamitin ng Lord at this present time? Diba? There are times we are buying how many pairs of shoes in a year? How many clothes in a quarter? Kada 3 buwan, meron tayong nabibiling bago. Minsan nga, wala pa 1 taon, bago na uli ang cellphone. Di ba? The fact is, kailangan makita natin ang halaga ng command ng Lord para ma-enjoy natin ang inner joy. Amen? Hindi naman kayo nagagalit sa akin. Lahat naman tayo payaman ng payaman, pabuti ng pabuti. At masusunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ayan na. In verse 19 of same book of 1 Timothy chapter 6, in this way, they will lay up treasures for themselves, a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Kaya kapag ang identity mo naka-attach sa success at treasure mo na naipon sa buhay, at yan ang kinukonsider mong true life, sabi ng Lord, hindi pa yan ang true life. Amen? Kaya kung sanay kang mag-let go ng mga mayroong conviction ng Lord, may impression ng Lord sa iyo, sanay ka nang magbitaw, magtanim. We use the term tanim. Nagtatanim tayo ng good works, good deeds. In what form? Meron kang naipon, nangyayari po ito, meron kang naipon, nangusap si Lord. Ibigay mo kay brother. Check mo yung katabi mo, baka siya yun. Or kay sister. Bigay mo kay brother, kay sister, mas kailangan niya. Hindi mo naman alam. Ang pinagdadaanan, hindi naman nadaing. Oy, huwag kayo magpaparinig, ha? Oh, church, huwag kayo magpaparinig, ha? Hayaan yung mangusap ang Lord, manalangin na lang tayo, amen? O may pinagdadaanan, mag-pray na lang. Okay, malinaw. Huwag nating i-consider ang buhay na meron tayo na ngayon, na yun talaga. Ang sabi ng Lord, may true life. When we convert every success and possession
na magamit sa kawang gawa. Amen. Handa na po tayong magtanim. Amen. Amen. Kanino yun? Si Lord na nagbibigay ng bining, itatanim. Tama? At siya rin ang magpapalago. Kaya sana yan lang paglilet go yan. Amen. Kaya kung ang kayamanan mo ay masyado ka nang napipressure, baka yan is a sign para i-let go muna. At si Lord na ang bahalang mga siwa para sa benefit ng marami. Amen? Anong galit ka, pastor, ah? Okay, number 2, our last point. Allow God to remove all unwanted treasures. Ididiin ko talaga ito. May mga unwanted treasures tayo. In your heart that corrupts true riches of eternal life. Ang dami pong unwanted treasures natin. Pero mas maganda, wise nating alisin at makonvert ito sa heavenly treasures. Ito po ang nangyayari sa community ng believers. May mga kapatiran po tayo unable to buy a decent clothes, unable to buy a good shoes, while you have so plenty. Pwede kang mag-share. Brother, anong size ng paa mo? Brother Mel, anong size ng paa mo? Oh, size na. Bukas, bumili ka. Okay, anong point ng Lord dito? Inner joy has a price. Merong unwanted treasures. Hindi magre-rest ang inner joy sa puso natin kung merong unwanted treasure sa puso mo. Malinaw yan. Kaya kung merong na-build up sa puso mo na unwanted treasure, make sure na ito'y mahiling natin sa Lord, na ito'y i-let go natin. Mapaprocess natin kay Lord kasi nakukurap ang inner joy. Amen? Sa mga RB po natin, alam naman po natin, they are our brothers and sisters na less fortunate. Kung tatanungin niyo sila, masaya na silang nakakain ng 3 beses sa araw at walang sakit. Tama ba? At karamihan sa kanila, nagsisharing sila. Tama ba? Huwag kayong magdadamutan sa isa't isa, ha? Kita ko yun, pagka may konting pagkain si brother, share na agad niya sa kay doon, di ba? Amen, tunay nga. Di ba? Nagsishare sila. Salat man sila sa material na bagay, meron silang biyaya na sabi ng Lord, mapalad ang mga dukhang, wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ngayon, ang matinding challenge lang po at testing sa mga less fortunate natin, si Lord ba talaga ang mahal mo? Di ba? Yun ang malaking tanong. Si Lord ba talaga ang mahal mo? Or baka may bisyo ka pa rin? Di ba? Di ba? Kaya lahat tayo, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. And the lesson is, merong unwanted treasures na kailangan ma-let go. At yun ang hilingin natin sa Lord na ma-reveal sa atin. In Book of Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Huwag kayong mag-iimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang maninirang insekto at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kaya yung mayamang lalaki nalungkot kasi ang kanyang identity naka-label sa kanyang kayamanan. Wala noon dito. Kapag pinayaman ka ni Lord, ang nais ng Lord, payamanin mo rin ang iyong mabuting gawa. Ibig sabihin, ang charity sa buhay mo, paangatin mo rin. Huwag naman yung titipidin mo. Diba? Tinitipid natin yung conviction ng Lord. Pero sa ating mga sarili, sobra-sobra naman. Sabi mo yung katabi, hindi ka ganon. Diba? Minsan ang Lord talaga, nangungusap po talaga. That siya ang ating head. We are His body. Tandaan po natin yon. Amen. Iko-convert natin ang ating mga possession ngayon sa heavenly treasures. Amen? Handa na po ba tayo? And then, our last slide.
Inner joy are the true riches that many has rejected. But those who are willing to let go of earthly possessions are the true sons and daughters of God. Hindi po pwedeng ang success, walang testing. Hindi pwedeng ang mga naipon mo sa buhay, na-achieve mo sa buhay, ay walang testing. Sa test? Sa pag-let go. Sa pagbibigay. Sa pakikinig, sa tinig ng Lord. Lord, sobrang mo na ako pinayaman. Hindi ko na maintindihan kung saan ko gagamitin ang pera ko. I will call a friend. Kaibigan, tulungan mo nga akong gumastos. Hala! Sige. Ganun ba yun? Hindi, siyempre. Hihilingin mo ang kalooban ng Diyos. Lord, bakit mo ako binayaman? Anong purpose? Bakit ako yumayaman ng ganito? Yang katabi mo, future billionaire yan. Ang declaration ko po ngayon, hindi na milyonaryo. Barya na po ang milyon ngayon. Dito sa Maynila, bibili ka ng lupa. How much ang per square meter? Nagre-raise sa 250,000 hanggang 300 plus. Kaya kung bibili ka ng 1,000 square meter, ay daang milyon na. Kaya nga ang milyon, barya na. Kaya tayong lahat ay, bilyonaryo. Minsan pa ako ay, may pananampalataya. Ako ay, bilyonaryo. Ako ay, bilyonaryo. Kapag na-convert ang mindset mo, ang puso mo, na handa kang magpagamit, billions will come to your household. Amen? Excited ako dyan. Bakit may pangako ang Lord? Listen to this church. Magtatapos tayo dito. Pero gusto kong makita nyo. Sabi ng Lord in book of Isaiah, the wealth of the wicked will be instantly given sa mga righteous. Kayang gawin ng Lord yon. Pero ang tanong, handa ka na bang mag-let go sa pinalelet ko sa iyo ng Lord? Nakahanda ka na bang isuko ang matagal nang kinakausap ka ng Lord for a long time? Lagi ka nire-remind. Pero you still refuse. You reject somehow the true riches. The inner joy. Alam niyo ba yung title natin? Message na. Rejoicing with inner joy. Ibig sabihin, sanay ka nang mag-let go ng earthly treasures. Sanay ka na hindi na nasasaktan at proud ka na parangalan ang dakilang pangalan ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Lord, ang bagay na ito, nakikita ko the way ng perspective mo. Kapag nagkaroon tayo ng ganitong mata, marami tayong marireach out. Amen? And simply, Satan can easily fool us. Namnamin po natin ito. Satan can easily fool us by making us believe that there is nothing wrong to gain earthly treasures. By just being kind to others and by giving something without sacrifice. Kayang ma-manipulate ni Satan ang ating emotion sa ganyang perspective. Kind person ka na, okay na yan. Nagbibigay ka naman, okay na yan. Pero hindi ka nakikinig sa tinig ng Diyos. Hindi ka nagtatanong kay Lord sa instruction niya, Lord, ano ba dapat kong gawin? Yun ang namimiss natin. Kaya ang inner joy, hindi nadidevelop. Hindi nagre-rejoice with inner joy. The moment na-capture ka ng inner joy, you will desire more of obedience. Kaya nga sabi ng Lord, I'm not after of your sacrifices. I'm after for your obedience. Ang yaman ng message ng Lord. Alam niyo po ba? If God can give me billions, hindi ako mag-hesitate gamitin ang lahat para sa kapurihan ng Panginoon. Bakit? I have the inner joy. Hindi ko ito magpapalit sa yaman. Ayaw ko maging busy sa kayamanan. Why? Pinapagod lang talaga tayo ng yaman. Let us realize it. Today, pinapagod tayo ng mga trabaho. Yes, hindi masama magtrabaho, pero yung nawala na ang rest with the Lord, praising the Lord, prioritizing Him, nawawala.
Kaya, bilang pastor nyo, naniniwala ako, God can easily create billionaires, a true worshiper na naniniwala sa inner joy. Kasi, ang daming naliligaw ang kaluluwa. Ang daming hindi naunawang mayayaman. Alam niyo po ba? Sa mga mayayaman, nalulungkot ako. Kung ang Diyos nalulungkot sobra. Na ako nakadaan sa ganito, nakakalungkot isipin. We are too much busy of storing up earthly treasures. But we are less mindful about earthly treasures. Kaya, nais ko po na tayo ay magkaisa. Amen? Na hindi imposible sa Diyos na payamanin ka. Withhold lang ni Lord. Kasi, mali ang tayo ng puso. Mali ang naipon. May unwanted treasures. Hindi makapasok ang inner joy. Why? Punong-puno ng earthly treasures. Punong-puno ng kabisihan. Punong-puno ng ako. When we are full of ourselves, we fool ourselves. Nakuha po ba na? When we are full, ibig sabihin, yung ikaw na lang, then we are fooling ourselves. Niloloko natin ang ating mga sarili. Kaya sabi ko, Lord, thank you for letting me realize it. Kasi, I do believe, even sa live stream, may hinihipo ang Lord. Hindi pwedeng ma-announce ito or ma-deklara ang message na ito nang walang purpose ang Lord. God can remove that unwanted treasures in your heart and turn it in that inner joy that rejoices every day. Sige po, tayo pong tumayong lahat. And let us sing a song of worship sa ating Panginoon bago tayo pong manalangin. I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more. Church, allow His presence. That I may give you all the praise. Marinig po. I trust in you, all your promises. You'll never leave me, nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in
my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You'll never leave me, nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Come on, church. With all our heart. Sige, sandali ka munang pumikit. Sandali ka munang yumuko habang ikaw ay nakatayo. From the start of the message of the Lord, alam ko at naniniwala ako, kapatid, inakausap ka ng Panginoon. God is ready to fulfill a life, a full life, na para lang talaga sa'yo. Somehow, dumating sa point ng buhay mo, you're living under someone's identity. Hindi mo malaman kung ano ang tunay na joy sa buhay. You cannot even rejoice dahil hindi mo alam ang identity ng tunay na kasiyahan. And there are times dumating ang moment na napakarami mo nang naranasang tagumpay. Nalimutan mo na rin magtiwala sa Panginoon. Nanangan ka somehow sa iyong lakas, sa iyong tagumpay. At hindi maiwasan, may kulang sa iyo. At ang kulang na ito is that inner joy. That inner joy that you always miss. Nagre-rejoice ka sa inner joy na ito, pero nalimutan mo. Lord, sa oras mong ito, nilalapit ko ang bawat isa. Naniniwala ako, Panginoon, you are still the God that will encourage, empower, enlighten everyone. Na anuman ang iyong ninanais i-let go ng bawat isa, starting today, may kayang patunayan ang bawat isa mong anak na narito na I am ready, Lord, to follow you. I-let go ang lahat ng ito at masunod ang iyong kalooban. And I pray that you will give everyone the wisdom to manage every earthly treasures na ipinagkaloob mo. Again, hayaan mo, Diyos, mapaalalahanan ng bawat isa sa amin na kami mabuti mo lamang katiwala. You are the true owner of everything. At kung ano man ang nais mong paggamit dito, Lord, biyayaan mo ang bawat isang makadaloy. At mula sa araw nito, I am declaring, everyone with faith, in the name of Jesus, that everyone na nararating ng tinig na ito, starting at this very moment, will become billionaires of this generation. Receive it with all your heart. Receive it with all your faith. God is creating armies of billionaires willing na ma-convert ang kayamanang ito para sa karya ng Diyos. Come on. Nangungusap ang Lord. Handa at nakahanda parati ang ating Diyos. Pagpalain ka. Do not hold back. Dadating ito ng walang delay. Pero ipakita mo sa Panginoon ang willingness mo ngayon, ang kahandaan ng iyong puso, ang kahandaan ng iyong isipan to let go unwanted treasures
And let your identity alone be paired kay God at wala nang iba. Let your first love be God at wala nang iba. Lord, I am declaring, O God, supernatural blessings shall come upon your people right now. Lord, kalakip nito ang karunungan. Divine wisdom I'm declaring right now, mararanasan ng bawat isa. Even the heart, O God, ng pagiging humble, ipagkaloob mo sa bawat isa. Lord, we will go sa iyong direksyon. Church planting, O God, ay malalagay sa mga lugar na nais mo. At gagamitin mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon, salamat. I entrust to you the heart of every man and woman sa lugar nito, babae at matanda at lalaki, O God, na maranasan ng bawat isa ang sweet fellowship mo. This we pray, sealed by your blood. In Jesus' name, kung nananampalataya ka, ay magsabi ka ng malakas na Amen and Amen.